Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong latest na kaganapan dyan sa kulto ni Kibuloy. Dyan po sa lugar ng takbuhan ng mga kriminal, no, ang Davao City. Actually hanggang ngayon po mukhang ginagalugad na po ng mga kapulisan sa pamumuno ni PRO 11 Police Director, no, na si General Nicolas Torre, no. Kanina po marami pong mga nag-live diyan, kasama na yung mga pro-admin vloggers natin, no, na nagkaroon ng matinding tensyon, no. Ito kasing mga kulto ni Kibuloy, mga miyembro na ginagamit niya, no, para siya po ay itago o hindi ilabas o di kaya hindi makita ng ating mga otoridad. Grabe po ang pangwawalang hiya ng mga miyembro ng kulto ni Kibuloy sa ating kapulisan. Feeling po nila na even though there is a private property, wala pong jurisdiction ang ating mga kapulisan at higit sa lahat, yung mga ibang mga namumuno dyan sa kulto ni Kibuloy ay nagpahayag na po ng hindi daw nila kinikilala ang pamunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So yan po ang bibigyan natin ng mga reaction, no? Yan lang naman. So kasi that is a latest news, no? Kung sakasakali ito ay ma-develop at kung maaari sana lumabas na tong si Kibuloy. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga regular natin na pumapasok sa live chat ng ating video premiere at ng ating live stream. Mabuhay po kayong lahat and may God bless you all except sa mga kulto ni Kibuloy, sa mga ibang mga taga Davao City na bulag sa mga Duterte at Kibuloy, no. Sana kunin na po kayo ng inyong totoong ama na si Satanas. Pasensya naman sa mga kulto ni Kibuloy, sa mga kulto ni Digong, na siya pong talagang mga power hungry and they are above the law. So isang article lang ito latest news sa GMA News Online. Sabi dito, police troop to OJC compound in Davao City to arrest Kibuloy. No, ito po kasi mga kababayan, I think ni-reissue po, no, sabi nila ni-reissue yung warrant of arrest. Tingnan niyo korte na mismo ang nag-uutos. Arestuhin si Kibuloy. They have given him ample time o yung mahabang panahon para po siya ay sumuko sa ating otoridad. Kaso ang iniisip nila, I am the appointed son of God. Hindi nyo ako magagalaw. Hindi ako saklaw ng batas ng tao, kundi ang batas ng Diyos. O now, Kibuloy, kung totoo yan, what is the manifestation from the God you are referring to na saklaw ka ng batas niya? Sige nga, para po maniwala ako o maniwala kami na ikaw talaga ay totoong appointed son of God. Lumabas ka ngayon dyan. Sige, mag-ano ka, yung lumutang ka sa ere. Nung magpakita ka, malamang, marami ang luluhod. Baka pati ang mga kapulisan magpapatunay na ikaw ay totoong appointed son of God. Na ikaw ang isinugo muli ng Diyos Ama after ni Christ na pumunta sa lupa, mangaral at diyan pa sa bansang Pilipinas. Sige nga, hinahamon natin, lalo na yung mga nagsusumigaw dyan sa kanilang press conference na nagbanta na. Mamaya, susuplakin natin sila, tapusin lang natin tong pagsuserve ng warrant of arrest ng mga kapulisan natin na mahigit yata sa 2,000 yan. Saludo po mga sir at madam, no? Saludo kay General Torre na talagang ipinatupad niya na yung batas. Bakit ikanyo? Meron po kasi tayong video na kung saan si mismong Senate President Chis Escudero, sinabi niya na sampal sa kapulisan ang hindi pagkakahuli
o yung failure to capture, to find Apollo Kibuloy. Sampal po. Meron po tayong video dyan. No? Hopefully, mapanood nyo. Kaya ngayon ito, after renewing the warrant of arrest, again, mismong korte na ang nag-uutos. Because they want to hear the side of Kibuloy. They want him to face his accusers. Di ba siya nang nagsabi niyan eh? Kaso mga kababayan, ang laging depensa ni Kibuloy at nung mga administrator daw niya kuno, na matatapang daw kuno, i-extra rendition si Kibuloy. Mamaya isasabihin natin sa inyo yan. Yun ang, di ba, huling-huli niyang sinabi dun sa kanyang audio o yung audio release niya, extra rendition ng Amerikano. Biniblame niya ang Amerikano kaya hindi siya lumalabas. No? So, mamaya-maya lang, pupuntahan natin yan. Hopefully, matandaan natin. No? So, antindi ng tension. Mga kababayan, nandun ako sa isang vlogger kanina, naririnig ko dun sa likuran, no, pinipilit pong putulin ng mga kapulisan, kung ano man po ang nakaharang doon, tanggalin. Pero yung isang mama doon, sigaw ng sigaw, sinabi ni General Torre, nagbigay siya ng 30 minutes. Sa kakadaldal niya, hindi niya alam, lumagpas na yung 30 minutes. Sigaw siya ng sigaw sa kapulisan. Pero yung mga pulis, pasinsyo. Buti nga mga kababayan, hindi violente talaga yung mga pulis dyan eh. They have the authority na pumunta dyan, mag-search dyan sa compound ninyo. May kautusan ng korte. They are just following the order. Yung mandatong binigay sa kanila ng korte. Ha? Capture Kibuloy. I-search siya kung nasaan siya. Ang sabi ni General Torre, there is an intelligence na nandyan si Kibuloy. Ha? Buti sana, ito na lang ginawa nyo eh, kayong administrator eh. Sabihin nyo, mga sir, ma'am, sige, paso kayo. Hopefully, good luck, makita nyo si Kibuloy. Pero inuunahan na namin kayo. Wala po siya dito. Diba? Bakit pinipigilan nyo ang mga kapulisan? So therefore, there is something to hide. Hindi sinasabing public, hindi sinasabing private yan. Hindi sinasabing, oy, secret to ha, simbahan to. No! Hindi pwede. Pag nagkamali ang simbahan, they still have to obey the law of man. Walang exemption sa batas nating tao. Di po ba? Kaya nga sabi ng Diyos, render to Caesar, what is it to Caesar? O i-render nyo na si Kibuloy sa kapulisan. Kung totoo nga siyang anak ng Diyos, magpakita siya ngayon. Kung nasa langit na siya, di ba sabi niya, labas-masok lang siya sa langit. Kung wala siya dyan sa Kojic at nagkakagulo na, kung totoong may pagmamahal siya sa kanyang mga kulto, ha? Biruin mo ha, siya ang pastor, head pastor, siya ang tinitingala ng mga miyembro niya, pero iniwan niya. Tingnan nyo ha, si Duterte, yung babae, yung busy nyo, iniwan ang mga kababayan habang inaano ng unos na Karina. Si Kibuloy, iniwan yung mga mararalita niyang mga followers na humaharang sa pulis. Tingnan ninyo, sa gitna ng unos, dapat maging tunay kang kaibigan. Sa gitna ng unos, dapat maging tunay kang leader. Asaan ka, Kibuloy? Bakit ginagamitan mo ng mga miyembro mo? Kung totoong mahal mo sila, hindi sila masaktan o kung ano man ang mangyari sa kanila. Sa kaguluhan, baka may mga bata pa. Bakit hindi ka na lang lumabas? Harapin mo ang katotohanan na may nagkaso sa'yo ng mga ex-members nyo. Tapos yung lalaking sigaw ng sigaw doon, mukhang tanga. Maiyak-iyak pa ang kupal. Kung ako nga yun sasabihin ko sa kanya, you better shut up, you freaking moron. Sa totoo lang mga kababayan, dare to compare tayo. Dito yan. Dito yan. Joint force na yan. NBI, state troopers, lahat yan. Police, yung city police kung saan yung huhulihin. Meron lang maglilid, pero karamihan naglilid dyan sa ganyang mga joint operation. FBI. Papakita lang, we have the lead on this one.
That guy is wanted. Nasaan ang intelligence? Nandiyan sa bahay na yan. O kanya sa compound. No, kunwari mga kulto, yung tarang yung mga kulto dito. Pag lumabas na ang federal warrant, ha? O kaya hindi kaya ng state, hihingi ng tulong yan sa federal. Joint yan. Lulusubin nila yan. Sasabihin lang sa inyo, pag wawarningan namin kayo, we will give you this particular time. Makikinegotiate sila. Kung may mga minors dyan, sasabihin dyan, we will give you ample time to surrender that guy. Pag hindi, we will take him by force. Ayun. Pag pinaputokan nyo sila, wala na. Wala na. Pag nauna kayong pumutok sa mga pulis, dito sa otoridad, wala na. Firefight na yan. Oo, nasabi ko sa inyo. Kaya nga yung bilib nga ako sa kapulisan natin eh. Ang tindi ng pasensya. After na pagsasabihan ng masama ng mga nandoon sa loob ng Cojic compound yung mga pulis, ang tindi ng payo ni General Torre dyan. Bilib ako, talagang igalang nyo ang human rights nila. Diba? Kayo, malamang napanood nyo yun. Except kung kayo ay member ng Cojic, siyempre ang kakampihan nyo, yung gagong sigaw ng sigaw dun. Sinabi ni General Torre, meron ginigyan ng 30 minutes. Kanina pa ako nanonood, lumagpas ng 30 minutes, gago. O tapos yung mga anchor naman nung nagla-live, no? Sino ba yung mga dalawang kupal? Ang sinisisi ang gobyernong Marcos. Gago pala kayo eh. No? Patunayan nyo sa korte, demanda nyo. Demanda nyo si General Torre. Kaya nga sabi ni General Torre kanina eh, papasukin namin, magdemanda na lang kayo. Yan ang general. Kasi bakit? Napapahiya na sila eh. Pati si Tokis, binibira sila eh. Diba? Yung previous vlog natin, kinall out ko na si DILG Abalos. Si Secretary Remulla ng DOJ, kapulisan, kinall out ko na. Hindi kayo ang nakakahuli ng big fish. Hindi kayo makahuli ng big fish. Ang makakahuli pa ng big fish ay yung mga Interpol o mga banyagang mga otoridad. Tapos ang credit sa inyo naman. O, di ba? Mga kababayan? O, ano ang sabi ni General Torre sa ulat na yan? Nandito sa loob si Quiboloy, hinahamat namin. O, 2 warrant of arrest ito sa mga kaso nila. Sa bawat warrant, tigli-5 sila. Kasama rin ang mga co-accused niya sa hinahanap natin. O, sabi ni Torre, sana sumurrender na siya. Makikita at makikita rin siya. It's just a matter of time. Pahirapan pa niya supporters niya. Correct. Quiboloy, kung ikaw, ulitin ko, may malasakit at pagmamahal sa mga miyembro mo, harapin mo. Ipakita mo na isa kang halimbawa na leader. Diba? So therefore, wala. Tapos sisisihin nyo ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka na fit na aming presidente. We withdraw your support. Our support, sige. Ano ngayon? Kayo lang naman dyan eh. Kayo lang eh. Kayo lang dyan sa Cojic, ilan lang kayo? Tapos kayo pa magmamalaki sa amin? Ulol ba kayo? Ano gusto nyo? Sumunod kami sa inyo? Yung mga amo nyo eh. Duwag. Killer of men. Killer of your fellow men. Rapist. Ayaw ko magmura. Sawa na ako magmura. Ayaw ako na si General Torre. Di ba? Kasi binabawasan ko po yung pagmumura ko ng 1%. Di ba, Elora? Ito ang problema. Paano pag hindi nakita ni General Torre sa Cojic compound si Quiboloy? Yan ba ay in-announce pa? Yan ba ay ginawa nyo pang sa meeting? Baka meron dun sa meeting nyo na Judas Barabas Estas na nasa payola ni Quiboloy, na dumarating sa kampo ni Quiboloy yung mga pinag-uusapan yung sikreto. Siyempre, pinatakas na yan. Putan tayo, pag hindi nila nakita dyan yan, sa kabuuan ng 30 hektarya ng lupa ng Cojic na yan, ha? Nakatunog na yan. Tumakbo na yan bago pa dumating yung mga kapulisan. Pinatakbo na yan bago. Biruin nyo ha, yung runway niya nakakonekta sa Davao Airport. Di ba? Hindi nyo alam, baka may mga secret passages sila dyan. Oh. Di ba? Halimbawa lang, dito sa dinding, malay nyo, may pindutan pala dyan. Nandyan lang siya. Oh. Dapat dyan, may mga sensing device kayo, mga infrared sa mga dingding at mga, kisame.
Para makita nyo kung may nagtatago eh. Yung bang pag in-scan mo yung dingding, kitang-kita mo yung struktura ng dingding dun sa monitor. Yun. Sa kisame, makita mo may mga daga-daga. Oh, yun. Ganun. Di ba? Kung hindi ganun, malamang yan. May mga secret passages yan. Alam na nila yan eh. Di ba? At ang masama, may mga nasa payola. Oh, kaya kung ako advice ko sa mga Kojik, magdemanda kayo. Sabi nila, ano na yan, violation na, trespassing na yan. Gago! Sa warrant of arrest, sa mga wanted criminals, walang pribado. Pag ipinag-utos ng korte kung nasaan man siya, sa loob ng isang federal building, sa loob ng government building, whatever nasaan siya, kung ano ang ginagawa niya, aarestuhin siya. Pag pumalag siya, whether tumba siya or kulungan siya. Yan. Dapat lang yan. O tingnan ninyo, meron daw namatay na 5. Weh, maniwala naman ako. Ang sabi nga ni Boss Mike Amo, sabi nga ni Boss Sir Mike Abe, hindi naman daw totoo na himatay lang. Pero ang pinamamalita nila, namatay daw. Nako! Gawa-gawa lang yung mga kababayan. Baka naman namatay lang dahil talagang namatay. Sasabihin, kasalanan ng pulis. May maikwento lang silang masama. Makapagkwento ng kasinungalingan. O tingnan ninyo, sinasabi nyo kayo ay Kristiyano. Kaya hindi ko mabanggit-banggit yung pangalan ng Panginoong Hesus eh. Kasi it's a travesty, mga kababayan. O nakalimutan ko na yung sasabihin ko kanina. Elora, di ba? O, isipin ninyo, isisisi nyo sa Pangulo. Dapat lang yan. Ako, kung ako lang dyan, para talagang ilabas nila si Quiboloy, ito ano lang sa akin lang ito, kung ako lang gibain ko yan. Lahat ng struktura dyan, gigibain ko. Oo. May ako matabunan. Palabasin ko muna yung mga minor, yung mga hindi sangkot. Labas kayo. Oo. So tapos ipaguho ko na. Tingnan ko lang, ewan ko lang kung may sumigaw dyan. Oy, lumabas ka na! Guguho na yan kung nasaan ka! O, di ba ganon? Tingnan mo, palalabasin nila yan unless may nagtago na. May nagpatakas na. Ay, di ba takbuhan ng takas yung Davao City? O, alam nyo naman. Baka nga maraming tunnel dyan sa Davao City. Lugar ng takbuhan ng kriminal. Yan. O, ngayon, nagpa-press-con sila, mga kababayan. No? Sinisisi nila ang Pangulong Bongbong Marcos. We are withdrawing our support to this president. No? Kung baga tangin nila na traidor sila. Tapos daw si Pangulong Marcos hindi nagsisilbi para sa mamayang Pilipino. Oh, eto. Maliwanag, hoy. Sino ka man? Kayong 5 diyan, Jason sa yung mga nagpa-presscon. Eto kayo. FU kayo. Ha? Hindi kami naniniwala na hindi nagsisilbi ang Pangulong Marcos sa sambayan ng Pilipino. Kayo lang yun. Kayo lang nag-iisip nung kasi kayo mga makasarili kayo. Mga hinayupa kayo, mga tauhang kayo ng Baal. Kilala nyo si Baal? Ha? Alam nyo yan kung nagbabasa kayo ng Old Testament Bible. Ha? Nagsisilbi ang Pangulong Bongbong Marcos except sa mga Kojik na kulto na yan. Kasi hindi nila makuha yung gusto nila, parang si Tamilmil, mga nag-aalburuto. Akala mo napakarami ninyo, nagbabanta kayo, 8 milyon kayo, nasusugod sa Malacanang? You try it, dude. Nananawagan yung babae kanina. Ha? Sabi niya, revolusyon. Magre-revolusyon sila. Oy, kayo dyan sa security, NICA, Security Council ng gobyernong Marcos. Kung sino man yun nasa Anti-Terror Council, damputin nyo na yan. Examinin nyo yung video nila. Matapang niyang pinahayag. Pepersahin nila ang Pangulong Bongbong Marcos na lumabas sa Malacanang. Binalaan niya, magbalot-balot ka na. There is already a threat. Kung hindi pa kikilos dyan ang Anti-Terror Council,
ang ating Security Council o whatever otoridad na pinagbantaan na po ang Pangulo. Ha? Mga gago na lang kayo. Ibig sabihin, takot kayo sa kulto ni Kibuloy. Nagbanta na po siya. Pati yung mga kasamahan niya. Lalo na yung babaeng hindot doon. No, yung harlot. Siya yung harlot. Isa sa mga harlot sa Biblia. Harlot ni Satanas. Ha? O sige, demanda mo ako ngayon dito. Punta ka dito, gago. Ayaw magmura. Ganito na lang. O ganito na lang kayo. Ha? Ayan. Lalagyan na lang natin to ng inappropriate language, Ilora. Di ba? Sinisisi nyo? Pinagbantaan nyo na ang Pangulo. Sinabi nila, pupunta kami dyan, mga 8 milyon all over the world. Sige, pumunta kayo. Yung EDSA nga, di nyo mapuno eh. Di ba? Yung maisog nyo nga, di nyo mapuno eh. Ang naniniwala lang sa inyo ay ang mga bulag at mga tanga ninyong miyembro. Sinisisi nila ang Pangulong Marcos kasi daw, ang pinagsisilbihan ng Pangulong Bongbong Marcos ay mga Amerikano. Nasaan ang pruweba ninyo? Ha? Bakit hindi nyo tanungin ang sambayanang Pilipino? Di ba? Oo, hindi perfect itong administrasyong Marcos. Sino bang perfect? Si Digong perfect? Di ba? Mas gusto nyong pagsilbihan yung mga tao na mga rapist, mga sinasalaula ang puri ng mga babae. O di ba babae ka? Di ba? You are aiding and abetting a criminal. Gago. Dapat yan, oy, sa Anti-Terror Council. Hulihin nyo yan, damputin nyo sila. Kasuhan nyo. Kaysa naman, ituloy pa nila yung balak nila, magkaroon pa ng sakitan. Kilos-kilos kayo, huy. Di ba? Eduardo Año, NSC. O sino sa Anti-Terror Council? Si Lucas Bersamin, ano ginagawa ninyo? Pinagbantaan na ang commander-in-chief ninyo. Ha? Huwag naman sana kayong tatanga-tanga dyan. Kumbaga, wala kayong gagawing action? Pasok yan sa anti-terror law. Ha? Ano nang tawag doon? Yung sedition? Nag-i-invoke na siya ng revolusyon, pagkakagulo. Mangti-terrorize na sila, mga kababayan. No? Kasi, ang pinagsisilbihan, sabi ko ulit, ng Pangulong Bongbong Marcos ay mga Amerikano. Sa dikta ng Amerikano, gusto nilang hulihin si Kibuloy. Hindi po! Dahil sa dikta ng korte, dapat humarap si Kibuloy sa korte. Dahil meron pong mga nag-akusa. Ang mga nag-akusa ay mga Filipino citizen. They want justice. Kayo, you are harboring, aiding, and abetting a criminal. Dapat kayong isangkot. Dapat kayong kasuhan. And then you are doing a threat sa aming Pangulo. No. It will not happen, dude. Try nyo. Try it. Ewan ko lang. Baka mamaya sisigaw kayo ng human rights violation, political harassment, demolition job. Ano pa? Diktador ang administrasyong ito. Kayo ang diktador kasi feeling ninyo hindi kayo sakop ng batas ng Pilipinas. Gano'n naman pala eh. Bakit hindi na lang kayo pumunta sa China? Manghingi kayo ng isang lugar doon. Doon kayo magsama-samang mga gago kayo. Di ba? Ano pa? I-extra rendition daw si Kibuloy? Nino? Ng Amerika? Patunayan nyo muna. Di ba? Kung i-extra rendition si Kibuloy, nagpadala na dyan ng mga Navy SEALs, ng mga elite group, dyan sa loob mismo ng Kojic compound na hindi nyo nararamdaman, mga gago. Bakit kasi hindi nyo na lang ilabas si Kibuloy? Ang dami nyo pang dahilan. Ha? Eto lang yan mga kababayan eh. Dinadahilan nila extra rendition. Dinadahilan nila ang Pangulong Marcos ay nagsisilbi hindi sa Pilipino kundi sa Amerikano. Wala man silang preba. Paano maniniwala sa kanila ang sambayan ng Pilipino kung ang nakikita natin ay bagong Pilipinas Servisyo Pera? Inaasikaso ang problema sa bansa. Ha? Eto lang yan. Ayaw nilang ilabas si Kibuloy kasi kahihiyan. Pangalawa, hindi makakalabas ng kulungan si Kibuloy.
Yun. Pero pag ang kaso ni Kibuloy ay walang qualified human trafficking, which is non-bailable sa Pasig Regional Trial Court, kung yung kaso niya lang ay sexual abuse, ganyan, lasciviousness, yung mga bailable na kaso, lalabas yan. Pustahan tayo. Lalabas yan, pati yung 4 na nawawala. Lalabas sila. Baka sabay-sabay pa silang haharap sa korte. Ang mabigat kasi, yung non-bailable. Yun ang kinakatakot ng mga kulto na ito. Kasi makukulong si Kibuloy. Doon siya sa kulungan. Hindi siya ikukulong sa Senate. Hindi siya ikukulong sa lower house, kundi sa isang bilangguan. Baka sa Pasig Bilibid. Ganon tawag doon. Pasig na kulungan. Kung saan siya sasabihan ng korte na doon ka. Hanggang ka magi-staycation forever, hanggang hindi ka pinapatawag sa korte. Yun po kasi non-bailable. Gumagawa lang sila ng istorya kung ano-ano para po pagtakpan yung kinakatakutan ni Kibuloy na non-bailable. O gano'n naman pala Kibuloy. Harapin mo. Kung totoong anak ka ng Diyos, pag nakakulong ka, bubuksan mismo ng Holy Spirit. Parang yung ginawa kay Paul. At saka yung isang kasama niya. 'Di ba? Sa preso nung kinulong sila. Bumukas, nagdasal lang sila. Bumukas ang mga pintuan ng jail. O pati yata yung jail guard doon na bautismo, naniwala. O ngayon, gawin mo 'yun. 'Di ba? Tingnan natin, may mga CCTV. Kung makakalabas ka, nakakandado ang bilangguan. Tignan natin paano ka makakalaya. O better yet, dumaan ka sa rehas. Yun ang maganda. Maniniwala pati ako na ikaw ay talaga ay sugo ng ating poong Ama. Yung tulad ng sinasabi ko, dyan lumutang ka sa ere ngayon. Yung galing ka sa langit, baka nagtatago nga yan sa langit eh. Ang tanong, kaninong langit? Yung tanongin si Digong. Di ba? Sabi ni Digong, alam ko kung nasaan si Kibuloy. Secret. Siksikin nyo rin yung bahay ni Digong. Lahat ng ari-arian niyang si Digong at si Kibuloy, i-search ninyo. Pati yung ari-arian ng mga Dutertes. Tiyak yan, may sasabihin dyan yung kupal na mayor ng Davao City. Pustahan tayo, mga kababayan. Di ba? Yun lang yun. Kaya ayaw nilang ilabas si Kibuloy, ayaw isurrender, hindi yung dahilan na may extra rendition, ibibigay sa Amerika. Wala ngang request ng extradition pa sa'yo, gago. Alibay lang. Alibay lang. At malamang, ito nakatiktik. May tumiktik sa kanya. Yung mga taong nakapalibot sa kanya, may mga payola pa yan. Malay nyo, may member dyan ng otoridad na member ng Kojik, di ba? Nasama dun sa meeting. Ay, wala na. After nung meeting, may sikretong cellphone niya, gumaganong-ganon, no? Pastor, ganitong oras, ganitong araw. Kayo dyan, administrator, ito po ang update. Lulusubin na po ni General Torre yan. So, be prepared. Ilabas nyo yung mga membro, wag nyo pauuwiin. Si Pastor, alam nyo na kung saan dadalhin. Ganon yun, no? Tumitext yun sa binti, nakatago, di kaya naka-on yung telepono niya, naka-speakerphone, kaya habang nagsasalita sa meeting, naririnig na nila, may info na sila, o kaya binag nila yung conference room nung ni General Torre. Ganon po yan eh. Kaya tingnan nyo, sana makita. Pag hindi nakita, ayun, alam nyo na. Baka sasabihin na, hindi, nasa langit yun eh. Kaninong langit? Kasama po si Alice Gu. Kasama niya po si Alice Gu. Nandun po siya sa langit ni Alice Gu. Ay, sarap naman pala. Habang kayo nagkakagulo, si Kibuloy nasa langit. Kasama si Alice Gu. Sino ang alalay ni Kibuloy? Si Sara Duterte. Kaya naman pala hindi nyo makita eh. Nasa langit na eh. Ilang dalawa ni Duterte. Si Tatay Diggs nila eh, di ba?
Yun lang mga kababayan, kaya ayaw nila ilabas si Kibuloy. Hindi nila mawari, hindi makakalabas ng bilangguan si Kibuloy. Tingnan nyo si Pauline Canada. Di ba? Nasa custody ng CIDG. Hindi makakalabas yan. Aantayin niya hanggang tawagin siya ng korte, lalo na yung Pasig Regional Trial Court. Eh kung 10 taon bago umusa, di 10 taon ka dun. Tapos pag nasintensyahan ka na, ilang taon pa? 20 years. O sige, 10 years time served. O good moral conduct. O sige, okay na nga, laya ka na. Di ba, Kiboloy? Ganun lang. Eh kung sa una pa lang, nagpakita ka na, wala problema. Di ba? Eh kaso, yung yag balls mo baka naman angel ka. Eh sabi lang, angel, hermaphrodite. Alam niyo yung hermaphrodite? Kalahati na ari, lalaki, kalahati na babae. Hermaphrodite. Tama po ba? I-correct nyo na lang ako. Kiboloy. Hindi po extra rendition, alibay lang yon. Hindi yung sa ibibigay sa Amerikano, alibay lang yon. Ang totoong kinakatakutan niya sa aking opinion hindi siya makakalabas. Gawa ng qualified human trafficking na inisyu ng Pasig Regional Trial Court. Yari siya. Kibuloy, ang dami mo naman magsisilbi sa'yo. Ikaw ay anak ng Diyos, di ba? Appointed son of God. Kaso lang problema, baka doon sa bilangguan niya, baka walang bathtub doon. Baka naman yung tulad kay Dilima, yung gawin sa'yo, di ba? Isang apartheid. Pwedeng maglabas-pasok yung mga miyembro mo na magsisilbi sa'yo. Sabi sa'yo, all hail Baal. All hail Baal. Ako po, General Torre, and your men and women who are with you, you're doing a good job. Saludo! Sana naman mahuli mo. Pero sabi ni General, huhulihin at huhulihin namin siya. Makikita at makikita din siya. Ayan. Kasi turo nyo na. May 10 milyon na reward. Ang dami ng bigas niyan. Baka makapaghari ka pa ng isang modelo dyan. No? Ako ay isang model. Huwag kang kukuha ng ganon, si boy girl. Doon sa ermita. Alam nyo, baka si Kiboloy, naka-disguise yan dyan. No? Nagmamasid lang. Baka ngayon siya, sabi niya, ako ay isang model. Nung nagpunta sa bathroom, nabigla yun. What is that? Sabi niya, just like yours, Papa. Di ba, Kiboloy? Baka nag-anyong boy girl ka dyan. Para makapuslit ka, dapat ang intelligence dyan, surveillance Ang maganda mga kababayan, manawagan kayo kay Ray Powell, yung nagdodokumento dyan sa West Philippine Sea, hiramin nyo yung satellite niya. Patulong kayo sa kanya. Ang tindi ng image rin nun, mga kababayan. Makikita yung mga gumagalaw dun sa compound. Satellite yan Di ba, boy girl, Kiboloy? Baka naging babae na si Kiboloy. Ano pangalan niya? Kibalay. Kibalay na walang kipay. O siya, kayo po mga kababayan, General Torre, saludo po sa mga men and women dyan na mga pulisan. Saludo. Sana po masukbit nyo na si Kiboloy para lalong mag-iingay ang kanyang kulto. Doon naman po sa mga gunggong na nagpa-press-con pa na they were drawing their support. 8 million daw. Abangan nyo 8 million. Pero, kayo dyan, NICA, NSC, Anti-Terror Council, tinret na po ang Pangulo. It's a direct threat. Hindi po joke yun. Hindi nagjo-joke yung babae. Hindi po sila nagjo-joke. They will do it. You have to be paranoid about it. Kung nananakot lang sila, don't take it as a joke. You have to take it seriously. Kung pwede, kasuhan na sila. They are threatening. Dito yan, hindi mo pwedeng i-threat. Huhulihin ka, kakatukin ka na ng FBI, babasagin na ang pintuan mo. Baka lagyan ka pa ng yung tear gas. Oo.
So lahat nung nandun sa bahay na yan, halimbawa nandun yung wanted, huli kayo lahat. Oo. Pag inabot kayo, huli kayo lahat. Ganun po dito. Saka ka na magreklamo, magdemanda ka kung gusto mo. Tama na yung sabi ni General Torre, magdemanda kayo. Pero ako, maghahanap ako dito. Tapang talaga. Yan ba yung sasampalin nung mayor ng Davao City? O ba't di mo ngayon sampalin? Nandyan, no? O, di ba? Pag-aari ni Kibuloy yan, no? Nasaan na yung mayor ng Davao City na kupal? Eh, baka nagsusurfing pa. Surfing the USA. Di ba, Elora? O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.